Purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang napaka-espesyal na araw na naman po ang ating pong pagsasalusaluhan sa umagang ito. Sa oras pong ito, ang ating pong tagapagsalita ay walang iba kundi ang aking mentor, ang aking father in faith, na siyang unang-unang naniwala sa pangitain ng gising kabataan at siyang nagsabi sa akin na ako'y gagamitin ng Panginoon sa isang malakihan at malawakang paggamit ng Diyos sa buong mundo. Today is a very special day. GK Fired Up special for a Father's Day special edition. So ngayon pong oras na ito, gusto ko lamang pong bigyan ng konting trivia. Paano ba ako na-connect at paano ko ba naging father in faith at naging mentor si Bishop Ramos? Actually, connected din po ito kung bakit nagkaroon ng Gising Kabataan Fired Up. Dahil siya po ang unang-unang tao na naniwala sa buhay ko, sa gagawin ng Diyos sa buhay ko, sapagkat nung nakilala ko po siya, sa isang saglit sinabi niya sa akin, anak, nangusap ang Panginoon na tayo'y pagsasamahin ng Diyos at may gagawin ng Diyos na malaki sa iyong buhay. That was 1998. And hindi ko alam na meron palang grabing ang gagawin ng Panginoon. Hindi ko alam na talagang ipagkoconnect pala kami ng Panginoon. At siya pala yung gagamitin ng Diyos sa akin to prophesy doon po sa malalaking bagay na gagamitin ako ng Panginoon. Hindi lamang po sa buong Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. So naalala ko po, nung nagbigay ang Panginoon ng vision ng Gising Kabataan, si Bishop Ramos po ang kauna-unahang tao, kauna-unahang lingkod ng Diyos na nagsabi sa akin, na galing yan sa Diyos at gagamitin ka ng Panginoon sa isang napakalawak at napakalaking paggamit ng Diyos sa iyo ng may kapangyarihan ng pahid ng banal na Espiritu. Di ko po makakalimutan yon. Siya ang kauna-unahang nag-prophecy sa akin na ako'y gagamitin ng Panginoon. Siya rin ang kauna-unahan na nagsabi na naniniwala siya na ang pangitaing ibinigay sa akin ng Diyos ay mangyayari at ito ay gagawin ng Diyos na may lakip ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Praise God! Napakaganda po ng awitin na ating napakinggan. At alam ko po na ito'y naging pagpapala sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ko po makakalimutan ng isang tao na ginamit ng Panginoon sa akin para ako po ay patuloy na ma-revive, ma-refresh, ma-restore in all aspect, in all areas of my life. Isang lingkod ng Diyos na mahal ang mga pastor. Isang lingkod ng Diyos na tumutulong para arugain, kalingain, palakasin ang mga lingkod ng Panginoon upang sila ay magamit mightily ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo, kahit na medyo matagal-tagal na rin po na nasa piling na ng Panginoon si Daddy Bishop Ramos, until now ang kanyang legacy ay nagpapatuloy. One of the reason why we have Gising Kabataan, because he prophesied to me. He trusted me. He's the first person who trusted me. At sinabi niya, anak, naniniwala ako sa iyo, anak, naniniwala ako na tinawag ka ng Diyos at hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Gagamitin ka pa ng Panginoon sa isang malakihan at malawakang paggamit, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa sa buong mundo. At yun po ay nangyari sa tulong ng Panginoon.
Bishop Ramos is a big part of my spiritual journey. Bishop Ramos is really a father to me. Alam niyo po yung konting, pag nagkikita kami, tapik pa lang niya sa balikat. Enough. Lagi ko po yung sinasabi na kapag nagkikita kami, tapos tatapikin niya lang ako sa balikat, sasabihin niya lang sa akin, kumusta ka na anak? Wala na. Everything is okay. I just felt the love of the Father. I just felt the love of God in His life. At alam po naman po natin, si Bishop Benjamin Boy Ramos ay ginamit ng Panginoon sa revival sa buong Pilipinas at sa iba't ibang bansa, sa buong mundo. Ano? Grabe yung galaw ng banal na espiritu. Maraming pastor ang na-restore, na-refresh, na-revive. At hindi lamang po pastor, kundi ang mga mananampalataya sa tuwing magkakaroon ng times of refreshing ay nagkakaroon po ng grabing revival and restoration. At ako po isa doon sa bunga ng revival and restoration na ginamit po ng Panginoon si Daddy Bishop Ramos. So today, this is our special day. I just want to honor my spiritual father, my mentor, na siyang naniwala sa buhay ko, sa tawag ng Panginoon sa akin. Siyang nagbigay ng gabay, siyang nagbigay ng prophecy, siya ho ang kauna-unang nagbigay ng prophecy sa akin bago pa yung ibang mga lingkod ng Panginoon. And I really thank God for His life. Kaya nga ho, kahit na medyo matagal na siyang nasa piling ng Panginoon, ang feeling ko pa rin, nandyan lang siya sa tabi natin. Kasi ho, yung legacy niya nagpapatuloy. Hindi lang po sa akin, kundi sa iba't ibang mga pastor na ginamit siya ng Panginoon para ma-restore, ma-revive, ma-train ang mga pastor. Ano ho? At ngayon ay napakarami ng nangangaral ng patungkol sa perceiving the man of God. So ngayon pong oras na ito, I know you will be blessed. Muli po, maririnig natin ang lingkod ng Panginoon na ginamit ng matagal na panahon sa revival upang i-revive ang mga lingkod ng Diyos at ang mga mananampalataya at magamit ng Panginoon mightily for God's glory alone. Sa oras pong ito, sinasaluduhan ko, pinaparangalan, at hanggang ngayon ay laman ng aking puso at damdamin ang ginamit ng Panginoon sa buhay ko. Kaya po ako ngayon nagagamit mightily ng Panginoon, powerfully ng Panginoon, because the Lord used this man of God in my life. And you need to watch this. Wag ho kayong maglilipat, sapagkat bagamat ito ho'y pangangaral niya in the year 2000, sa Gising Kabataan, doon po sa Rizal Coliseum, alam kong kayo'y mapapagpala at mararamdaman nyo ang revival, ang restoration, and refreshing touch of God at this very moment. Malugod ko pong ipinapakilala ko sa inyo ang mangangaral ngayong araw na ito, ang aking ama ng aking pananampalataya, ang aking mentor. Mahal na mahal po namin siya at iginagalang. At alam ko mapapagpala kayo. Pakinggan natin ang makapangyarihang galaw ng Diyos sa pangangaral ni Bishop Benjamin Boy Ramos. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, sumigaw ng hallelujah. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Sino sa hapong ito na umaasa siya, na uuwi siya na revive? Taas ang kamay. Sino yung umaasa sa hapong ito, uuwi siya na pinagpala ng Panginoon? Huwag tayong papayag na uuwi tayo
na hindi po tayo ng Panginoon. Kinakailangan na hipuin tayo ng Diyos, kinakailangan ma-revive po tayo. At alam natin, ang revival, this is a supernatural work of the Holy Ghost. No one who bring sa kanyang suitcase at sasabihin niya, I can revive the people. This is the work of the Holy Ghost. Sino naniniwala ang revival ay gawa ng banal na Espiritu ng Panginoon? Revival is a change. Revival is a power of God. Without revival, we can do nothing. Pag wala pong revival at nabago sa ating buhay, wala pong mangyayari sa ating buhay. And I believe, ako po'y naniniwala, ang mga young people have a strong call sa Panginoon, especially sa ating bansa. Kayo ang next generation, mga future pastor, prophet, and apostle, and evangelist, and teacher, and revivalist sa ating pong bansa. Kayong mga young people, ang gagamitin ng Diyos sa huling kapanahunang ito. Hindi ata ako naintindihan. Ang hirap na nangangaral na hindi naintindihan at hindi nila naunawaan yung sinasabi ko. Listen, ang ating pong bansa, ang mga young people sa ating bansa ay merong strong call sa body of Christ. At kayo po yung future na mga prophet and apostle, mga teacher at evangelist, mga revivalist na gagamitin ng Diyos sa ating bansang ito. Malakas na palakpak sa Panginoon. The highest calling, the holy calling, and divine calling when you serve the Lord. Kami po mag-asawa, 5 po ang aming anak at 4 sa kanila ang nagpapastor. Kahit sila natapos sa secular, lahat sila nakapag-aral, nakatapos, pero lahat sila ang iba yung mga missionary, iba yung mga pastor, iba yung revivalist. At ako'y naniniwala, meron pong malakas na calling ngayon ang mga young people sa ating bansa. At ako po'y naniniwala na merong ginagawa ang Diyos sa ating bansa. Hallelujah! May ginagawa ang Diyos sa ating bansa. Ang sabi ng Malachi chapter 4 verse 6, I will turn the heart of the father to their children, and the heart of the children to their parents. If not, I will bring curse. Ang ibig sabihin nito, ang ginagawa ng Diyos ngayon ay pinapanumbalik ng Diyos ang pag-ibig natin sa Kanya. Hello? At ipinakikita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Ganun din sa book of Malachi chapter 4 verse 6, I will turn the heart of the parents or the father to their children. Madalit salita, ipinapanumbalik ng Diyos at ibig ng Diyos ang mga young people, ang mga mananampalataya ay may tinuturing na tatay sa kanilang buhay. You need a mouthpiece. You need somebody to speak in our heart, in our life. Kasi pag wala po nagsalita sa inyo, you cannot reach your destiny in God. Intindihin niyo po. Kung wala pong magsasalita sa buhay niyo, ay wala po kayong daratdan at wala kayong pupuntahan na inyo pong paglilingkod sa Panginoon. And you need somebody to speak to your life. You need a mouthpiece. Kasi maraming mga Kristiyano, wala silang tatay. Maraming Kristiyano, walang pastor na kinikilala. Walang father na kinikilala. Kaya kung tawagin sila, ay mga street children, mga spiritual orphan, mga walang pastor. Bagamat may pastor, but they are not subject or they are not obedient to their pastor. Kaya may ginagawa ang Diyos sa atin bago magkaroon ng revival sa nation. Listen, bago magkaroon ng revival sa nation, unang-unang i-revive ng Diyos ay ang local church. Walang revival sa nation kung ang local church ay hindi revive. Many churches in our nation, the churches in our nation, most of them, very weak, compromised, unholy, liberal, business-minded. Makita natin sa mga churches, may mga kabataan
13 anyos, 12 anyos, mga buntis na. They are abused by their own brother and sister. May mga tahanan na tinatawag na nagkaroon ng broken family. At masasabi natin, ito ay mga Kristiyano. Kasi po, wala pong nagalaga sa kanila at wala silang kinilalang mga tatay sa buhay nila. Data ko naintindihan. Ang aking message ngayon, and I believe, yung tinatawag na perceiving the man of God into your local church. Ito na ang panahon na makilala mo, you need pastor. You need somebody to speak to your life. Kasi pag wala, you cannot reach your destiny in God. Hindi mo maaabot yung calling mo sa Panginoon. Natutuwa ako dahil yung mga young people dito ay nagsasayawan, bandang huli nagtutulakan na. Hindi na pagpupuri sa Diyos yun, nagtutulakan na. If you lead by the Holy Spirit, when you preach, when you stand and worship God, the anointing will come and something good is going to happen. Meron pong ginagawa ang Diyos sa ating bansa. Kaya ako'y naniniwala, itong mga young people, they have a strong call sa ating bansa. Sila magiging future mga revivalists at mga evangelists at mga prophet at mga apostle at mga teacher. Isang malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah! And even Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 4 verse 14, ang sabi niya sa mga tao, kay Timothy, I do not write this thing to you, to shame you. Ayokong isulat sa ito para pahiyain ka. But even you have 10,000 instructor in Christ, only few are father. Ang sabi niya, ayokong isulat ito, sapagkat Timoteo, maging 10,000 man ang tagapagturo mo patungkol sa pananampalatayang Kristiyano, iisa lamang ang tatay mo. Madalit salita, yung tatay, hindi tatay in heaven. May espirito, iisa lamang ang tatay mo. Madalit sila, iisa lamang ang pastor mo. Dapat mo makilala sa local church, kinakailangan ng young people ay meron pong pinupuntang church. Hello? Lahat ng gustong maglingkod sa Diyos, simigaw ng hallelujah. Ang sabi ng Book of Malakay, iba nagdilingkod sa di nagdilingkod. Pinakamasarap sa lahat. Kayo nakakaingit nga kayo eh. Bata pa lang kayo, born again na. Ako, bago ako ma-born again, 35 years ako. 34 years. Sapagkat at the age of 14, sindikato na ako ng ating bansa. Ang father ko ay isang iglesia ni Manalo. Imposible sa pamilya namin na may maglabas na pastor. Ako po'y pinanganak sa Tondo. At ang aking magulang ay isang iglesia ni Manalo. Ang mother ko'y Katoliko, Sarado, Candado, Yel. Imposible. 13 kami magkakapatid, ako ang pinakabunso sa lahat. Kaya ang mga kapatid ko, mga butangero, mga adik, mamamatay tao. Alam niyo yung panahon yun sa Tondo, pag hindi sila nakapatay, maiinit ang ulo nila. Magulo. At ako'y bago kumain ng hapon, ng tanghalian, hahanapin ko sa buong Tondo ang mother ko, sapagkat sugarol po siya. Bago ko makita ang mother ko, alas 11 na ng gabi, alas 12 na ng gabi, nagsusugal siya. Maaari sa Bangkusay, maaari sa Pretel, maaari sa Mariones, hahagisan ako ng barya. Yun ang upbringing ko. Walang magtuturo sa akin na ako'y maging pastor o maging born again. Kaya at the age of 14, magulo na ang buhay ko, isang sindikato na ako sa ating bansa. At the age of 19, lagi na akong nasa dyaryo. Ako yung boy-amboy na may contact ng foreign people, na mga drugs, at naging sindikato ako ng mga credit card, mga traveler check, mga treasury warrant, mga draft check, lahat ng klaseng check sa ating bansa na dapat matanggap nyo, hindi nyo natatanggap noong panahon yon, napupunta sa akin yon. Madalit salita, ganun kagulo ang buhay ko. At a young age, yung anak ng pastor na
asawa ko ngayon, at the age of 15 siya, ako'y 19, kinuha ko na by force. Pero hindi ko alam, meron palang tawag sa akin ng Diyos. At sa panahon, wala akong matakbuhan. Lagi ako nasa dyaryo, lagi ako hinahanap ng mga militar, mga sindikato, at mga grupo ng mga iba't ibang klaseng grupo para ako patayin. Nagtago ako sa isang malaking bahay. For 2 years, hindi ako lumabas. Bilang isang teenager at the age of 19, at the age of 20. At ang aking anak ay pinag-aaral ng aking anak ng aking asawa sa Pibyas. Nag-aaral sila ron ng Kristyanismo at yun ang ginamit sa akin para ako makakilala sa Panginoon. Walang pag-asa. Bago ako makakilala sa Panginoon at the age of 34, pero yung kayo mapalad, bata pa lang kayo, kilala nyo na ang Diyos. Kung ako na masama, na walang pag-asa makakilala sa Diyos, ay nakakilala sa Diyos at hindi lamang po yun, ginamit pa ng Panginoon, not only to this nation but all over the world. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa akin, gagawin din sa iyo, sapagkat ako'y natutong makinig sa sinasabi ng aming pastor. I love my pastor. And if you love your pastor, if you listen to your pastor, to your mouthpiece sa iyong buhay, you will easily to reach your destiny in God. Amen? Malakas sa palakpak sa Panginoon. Malakas sa palakpak sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahalin natin ang pastor. We must perceive and acknowledge the man of God into your life. Sapagkat ngayon sa ating bansa, endangered species na ang pastor. Kukunti na lang ang pastor. Hello? Ang tunay na pastor, impostor marami. Listen, in our nation, only few are pastor today. Pero ang impostor marami. Kaya kung ang pastor mo, ikaw na sa iyong pastor, sumunod ka na, i-perceive mo na, mahalin mo na, i-present mo na. Hallelujah! Malakas na palakpak sa Panginoon. Nagkaroon ng revival sa South Africa. Nagkaroon ng revival sa Indonesia. Nagkaroon ng revival sa America years ago, matagal ng panahon. Sa Colombia, sa mga Buddhist at mga Muslim nation nagkaroon ng revival. Even in some part of North America, sa South Africa o Nigeria, Uganda, dinalaw po ng revival even in Asia. Pero tayo hindi pa dinadalaw ng matinding revival. But I believe itong last drop of revival ay ibubuhos ng Diyos sa bansang Pilipinas. Listen, pag merong revival, merong pera. The anointing create money. Kaya ngayon, inaayos ng Diyos ang ating bansa. At unang inaayos ang local church. There's a cleansing hand ng Diyos ngayon in every local church. Iaayos ng Diyos ang ibig magpaayos, itatama ng Diyos ang ibig magpatama. Kung ayaw mo, you will left behind. Mahuli ka. Sabi mo sa iyong katabi, umayos na tayo sa Diyos. Kausapin mo mahirap yung walang kinakausap eh. Sabi mo, umayos ka na sa Diyos. The kingdom of God is not only eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Hindi lamang kakain, tatalon, magpe-praise. Ang kingdom ng Diyos, ang sabi ng Biblia, with composed of peace, joy, in the righteousness in the Holy Ghost. Kaya merong cleansing hand ng Diyos sa loob ng church ngayon, inaayos ng Diyos mula pinaka-young people hanggang pinaka-elders. Binibisita ngayon ng Diyos ang church. We are living the most exciting time in the history of the church. We very needed, urgently, kailangan bisitahin tayo ng Diyos.
without the visitation of God, nothing will be happen to our nation. Ang ating pag-asa ay wala sa gobyerno, wala sa politiko, wala sa mga economists, wala sa mayayaman. Ang ating pag-asa sa ating bansa ay nasa Diyos na siyang bibisita sa atin. Lakas na palakpak sa Diyos. That's why we must open our heart to the restoration process ng Diyos. Aayusin tayo ng Panginoon. At kinakailangan habang ang sabi ng Biblia, doon sa Acts chapter 3, verse 8 and 9, marami mga Pharisees at mga Pariseo na lumapit kay John the Baptist at nais nilang magpabautismo. At ang sabi ni John the Baptist, Who warned you to flee from the wrath to come? Sino kayong tatakbo sa galit ng Diyos? Ang sabi niya, the axe, ang palakol, the axe is already laid upon the root of the tree. And every tree does not produce good fruit will cut off and put to the fire. Ang sabi niya, ang palakol ay nakahanda na. At bawat puno, we are the tree, we are the house, na hindi mamumunga, kakatin ng Diyos at idadalhin sa apoy. Million ng mga tao, marami na nakakilala sa Panginoon. Pero pagkatapos ng ilang panahon, ay mga nag-backslide. Listen, ang tunay na backslider, yung mananampalatayang pagkatapos sabi nila ay yung nagiinom. Naglalasing na naman, nagsusugal na naman. Hindi po nakakatakot na backslider yon. Ang nakakatakot na backslider, listen, yung naroon sa loob ng church, pero wala nang apoy ang puso na makinig ng salita ng Diyos. Yun na nakakatakot na backslider. They lose their taste about the things of God. Wala na. Ang Amerika po ngayon, before, America is a mission. Nakita natin kung paano mag-mission in America sa iba't ibang bansa. Ngayon po, ang Amerika is a mission field. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw kailangan ka sa Amerika para i-revive sila. Before, America is a sending nation. But today, America is a mission field. At ang gagamitin ng Diyos, sabi ng mga kaibigan kong taga Malaysia, taga Singapore, taga Netherlands, taga Uganda, ang gagamitin daw ngayon ay ang kanilang bansa. Ang kausap ko yung prophet ng Nigeria, sabi ko, open your heart. You know where the arrow is, kung saan nakatutok ang arrow. Ang arrow ng revival ay nakatutok sa Asia. At ang sabi ng Malaysia sa kanila raw, ang sabi ng Singapore sa kanila raw, ang sabi ng Korea sa kanila raw. Pero ito sasabihin ko sa inyo, ang araw ng revival ay nakatutok sa Pilipinas. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-antay-antay ka lang. Listen, pagputok ng revival, at ito yung magsisimula sa local church. Pagputok ng revival, maapektuhan ang Kongreso, maapektuhan ang Senate, maapektuhan ang Malacanang, maapektuhan ang lahat ng nation, lahat ng mga municipal. At ito'y magsisimula sa local church. Kaya i-preserve nyo yung pastor. Napakarami pong pastor ngayon iniiwan ng church. Napakaraming pastor ngayon nasa US Embassy, nasa Australian Embassy. Pumipila at iniiwan nila ka ng church. Magpasalamat ka kung yung pastor mo buhay pa hanggang ngayon. Hello? Magpasalamat ka ang pastor mo hindi pa umaalis. Magpasalamat ka if there's somebody to speak to your life. May nagsasalita pa sa'yo. Kaya we must perceive, acknowledge, love, and preserve your pastor. Nakita niyo sa church ngayon, napakarami mga tao. Yung asawa ng pastor, pag maganda ang damit, pag maganda ang bagong relos, may mga immature pa sa loob ng church. Iniisip nila siguro yung damit ng asawa ni pastor sa tights natin. Di ba kakapal na mukha?
Di ba? Pag ang pastor nagkaroon ng bagong sasakyan, sinasabi nila, siguro merong ano dyan, may gimmick yan. Wala na bang pag-asa? Listen, makinig po kayo sa akin. Hindi pwedeng pagpalain ng local church hanggang hindi muna pinagpapala ang pastor nila. From the head of Aaron down. Kaya tumutuktok naroon yung in love siya ron. Naroon na kaya tumutuktok at masaya siya dahil yung crush niyang may asawa naroon. Hindi ata ako naintindihan. Sabi mo sa iyong katabi, umayos tayo. Ang sabi ng Diyos kay Prophet Eli, nasasaktan ako. Ayaw mong sawayin. Eli, pag hindi mo sila sinaway at patuloy sila maghahandog sa akin, kukunin kita ng maaga, Eli. At ang sabi ng banal na kasulatan, si Eli habang kumakain, ay biglang kinuha ng Panginoon. Church, wake up. Baka mahirap mawalan ng pastor. Maraming pastor umuwi na sa langit, sumalangit na ang kaluluwa nila. Bakit? Ayaw magsaway. Ito ang panahon ng warning time o warning days. Kaya na kailangan babalaan ang dapat babalaan. Ang sabi ng buka, Ezekiel, pagsabihan mo ang nagkakasala. Ang mga kabatang yan nagkakasala. Kapag hindi mo sila napagsabihan at namatay sila sa kanilang kasalanan, sisingilin ko sa iyo ang kanilang dugo. Pero matapos mo silang mapagsabihan, wala ka ng pananagutan sa akin, Ezekiel. Sino magsasalita sa young people? Natatakot tayo mga elders. Bakit? Kasi pag umalis sila, bara-barangay, I don't care. Pag umalis sila, barka-barkada, I don't care. Dapat silang pagsabihan. Kundi, kung mamamatay sila sa kanilang kamalian, sisilingin ng dugo nila sa ating mga kamay. Hello? Pastor, sabi mo, magpakatapang ka na. Ulitin mo, pastora, tumapang ka. Hindi nakakatakot kung maubos ang member. Ang nakakatakot kung maubos ang pastor. Listen. Ang sabi sa akin ng ilang ko mga kaibisap na Bishop Boy, ubos na mga architect, mga engineer, mga doktor sa ating bansa, mga nurses, mga engineer, mga attorney, mga abogado, mga gifted, wala na sa Pilipinas, napupunta na sa ibang bansa. Nakakatakot ang ating bansa. Ang sabi ko, ano ikatatakot mo? Mawala na ang mga doktor, mawala na ang mga nurse, mawala na ang mga architect, mga engineer. Huwag lang mawala ang pastor. Hallelujah! Ang pastor is come from the heart of God. Jeremiah chapter 3 verse 15. And I will give you, the pastor, come from my heart, shall teach you knowledge and understanding. Pag uwi nyo, hindi nyo kasama ang inyong pastor. Alam nyo kami mga pastor, pag tinapik lang kami ng member namin, Pastor, I love you, hinihimatay na kami. Eh, nakakalungkot sa inyo. Marami akong alam. Pag nanood kayo ng TV, mga preacher, minsan nyo lang mapakinggan yung preacher. You compare your pastor to another preacher. At sasabihin mo, that man, ang galing-galing. Isang beses nyo lang nadinig ang mga foreign preacher. Sasabihin nyo, magaling na. Pero yung pastor mo, 10 taon nang nangangaral, hindi mo masabi, my pastor is the best. Hallelujah! Sabihin mo sa iyong katabi, umayos na tayo. Pero marami mga milyonaryo sa ating bansa, kinausap ko sila.
Ang sabi ko, ang kakapal na mukha nyo, I don't care. Hindi ako nahihiyang magsalita sa mayayaman sa ating bansa. Kilala po nila ako. Sabi ko, ang kakapal na mga mukha nyo, mga millionaire Christian. Kung mag-support kayo sa ibang bansa, $1,000 Pero sa mga local revival, 10,000. Hello? Kaya walang breakthrough even in finances sa loob ng church. Kasi pag mayaman na, gusto maging pastor na. Para ang tithes nila sa kanila na. The pastor, it come from the heart of God. We have a different gift. Kung sila ay pinagpala ng Diyos para tulungan ng pastor, tulungan nila. Hindi ko kontrolin ng pastor. Maraming pastor sa ating bansa. They are controlled by the needs of the people. Ang sabi ko sa mga pastor, if you control by the needs of the people, you out of control. Walang makakakontrol sa pastor, kundi ang banal na Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Pag uwi nyo, pagpalain nyo ang pastor nyo. Sabihin nyo, pastor, you are the best. Don't compare your pastor to another pastor. Don't compare your pastora to another pastora. Kung ang pastor mo kalbo, mahalin mo na yan. Kung ang pastor mo maitim, kagaya ko, mahalin mo na yan. Hello? Yan ang bigay ng Diyos sa'yo. Yan ang magbibigay ng destiny mo sa Panginoon. Pagpalain nyo, huwag nyong kainggitan ng mga pastor. To be a pastor, to be a man of God is not easy. Hindi po madali kami magpastor. There's a lot of weeping, testing, and pain. Talagang kung maaari lang, ayawan na. Kung hindi lang kami tinawag ng Panginoon, mag-aartista na lang kami. Kaso tinawag kami. Ang hirap pakisamaan ng mga tupak. Karamihan dyan may tupak. Pero mo, pag may 10 kang member, 10 ang pakisamahan mo. Pag may 20, 20. Pag 50, 50. Eh kami kahit na inaaway na kami ng aming asawa. Pag nakita namin ng mga tupa, o kamusta ka? O kamusta na ang buhay mo? Nasa trouble kami. Eh pero kayo, pag may mga sumpong kayo, hindi nyo kami makamayan. Hello! Nangangailangan din kami ng pansin. Diba? Tapik lang, masaya na kami. Ano hinahanap namin? Yung hindi namin kayo hinahanapan ng pera. Pero yung fruit of our labor, gusto namin may nababago sa inyo. Yun ang identity namin sa harapan ng Diyos. At sasabihin, Lord, eto, nabago. Hello? Praise God. Sabihin nyo nga, I love you, Pastor. Pag uwi nyo, i-bless nyo ang pastor nyo. Hello? Hello? Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, listen to this. Those who bless you, I will bless. But those who curse you, I will curse. Abraham, tandaan mo itong sinasabi ko sa iyo. Ang lahat ng magpala sa iyo, pagpapalain ko. Subalit, ang lahat ng bumalsuba sa iyo, susumpain ko. Pag pinagpala mo ang lingkod ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. The axe is already laid upon the root of the tree. And every tree does not produce good fruit will cut off and put to the fire. There's a separation between the sheep and the goat. Between the righteous and the unrighteous.
judgment for the unrighteous, but blessing for the righteous. Hallelujah! Alam niyo po, marami young people, may mga under pressure. Marami mga young people, mga na-abuse ng mga tao, ng kanilang mga uncle, ng kanilang mga kapatid, mga kamag-anak, ilang mga kaibigan. At the age of 10, at the age of 8, at the age of 12, mga in-abuse ang kanilang mga pagkababae. In-abuse at may mga tahanan na mga wasak. May mga young people na halos wala ng pag-asa makarecover. Subalit ito ang sasabihin ko sa iyo, hindi pwedeng malimutan ng Diyos ang tawag na sa iyo. Ang sabi ng John chapter 15 verse 16, you did not choose me, but I choose you to go and good and bear good fruit. The fruit is still remain. Tinawag ka ng Diyos, kahit anong kalagayan meron ka ngayon, para pagpalain ng Diyos, palakasin ng Panginoon, at gamitin ng Panginoon. Ang discouragement ay hindi na available sa iyo. Sabihin sa mga kamay ng youth, sabihin nyo, discouragement ay hindi na available sa akin. Walang pwedeng makapag-discourage sa buhay mo ngayon, sapagkat you are chosen by God, you are called by God to a maging former revivalist, missionary, preacher and teacher, and prophet and apostle. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Listen, makinig po kayo. May ginagawa ang Diyos sa loob ng church. At lagi niyo pong tandaan ito. The Bible said, heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house that you built for me? Did you know your body is my temple? Hello? Ang langit ay tuntungan lamang ng Diyos. At ang kanyang house, we are the house, we are the tree. Dito nananahan ang Panginoon. Kung ang nananahan ang Diyos sa buhay mo, you will never lack. Meron pong darating na rumaragas ang pagpapala sa ating bansa. Meron pong dumarating, hindi papayag ang Diyos na ang mga anak niya sa ating bansa ay maghihirap. Ayaw ata, hindi ako naintindihan. Sa kabila ng famine na mangyayari, kung nanood kayo two night ago, sa Bolivia, sa Somalia, there's a part of the world, inaayos po nila ngayon kung paano makaka-recover na ang mga bansa ay makapagpakain ng tao. Nahihirapan po sila. Pero ito inaalaw ng Diyos. Sapagkat makikita natin, listen, magkakagutom ang iba't ibang bansa. Pero ang bansang Pilipinas, makinig kayo, especially mga anak ng Diyos, ay hindi magugutom, malakas na palakpak sa Panginoon. Ang sabi ni David, wala akong nakitang anak ng Diyos na namalimos at nanghingi ng tinapay. And this is the time to be right. To be right in the eyes of God. To stand right in the eyes of God. Tumayo na tayong maayos. Hello? Kung meron kang problema, if there's a guilt of conscience sa buhay mo, let's surrender. Kung may nag-abuse sa'yo, may nanakit sa'yo, release the spirit of forgiveness. Marami po rito, habang ako'y nanonood doon sa sumasayaw, ito pong sasabihin ko rito, marami pong mga young people, meron pong sama sa kanilang magulang. Pag hindi mo kinalimutan ang sama mong yan, God will not do a new thing sa iyong buhay. Hindi gagawa ng bagong bagay ang Diyos sa iyo. And this is the time to accept the challenge of God. Release the spirit of forgiveness para magkaroon ng revival, breakthrough sa iyong buhay. And you will never be the same again. I feel the anointing this afternoon. Tayo pong lahat ay tumayo. I feel the anointing. The anointing is here, not in heaven. Nadadama ko po yung anointing ng Diyos ay narito sa kalagitnaan. Listen, kung sino gusto pong magpabago, makinig kayo. Kung sino pong gustong magpabago, maayos ng Diyos, matats ng Panginoon, at gamitin ng Diyos mightily.
I would like to challenge, I would like to release the spirit of anointing in preaching the word of God. Ito po yung gift na number 1 na binigay sa akin ng Diyos. And I would like to impart to you, kayo mga young people, the anointing to stand with God, with revelation. I challenge you, maging sino man rito ay mayroong sakit at sama ng loob. May mga hinanakit, may mga under pressure, mga broken family, mga inabuse. Subalit nais niya magpaayos sa Diyos, aayusin ka ng Diyos. Pagbilang ko ng 1, 2, 3, takbo po tayo sa unahan. At ikaw ihipuin ng Diyos, itatouch ang Panginoon. Are you ready? Let's come to the altar. The altar is open. Hallelujah. Come. 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 Pastor, come. You have a future calling, strong calling sa Panginoon. Pero bata pa lang, tanggalin mo na anumang relationship mo. Iayos mo muna ang buhay mo sa Panginoon. Sapagkat mayroong strong ka sa Panginoon, mayroong ka mataas na tawag sa Diyos. If you respond sa calling ng Panginoon, makikita mo kung anong gagawin ng Panginoon. Stand with right. Stand right in the sight of God. Umayos ka. Maging maayos ka sa Diyos at magiging maayos ang Diyos sa buhay mo. In the name of Jesus. The more that you are hunger sa Panginoon, God is a plan for you. May plano ang Panginoon sa iyo. Bata ka pa lang, marami ka ng sugat sa puso. Baka sinasabi mo, you are rejected. Hindi ka rejected. Pinili ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Diyos. I feel the anointing here. Look at me. Tumingi kayo sa akin. This is not an ordinary day. God is a God of many chances. Nung tayo nagsasayawan kanina, marami sa atin, we break the heart of God. Sinugatan natin ang ating puso. Sa kabila na tayo mahal ng Panginoon, marami sa atin, they are not sensitive to the presence of God. Did you know that the presence of God bring you to your highest calling, to the highest place in your calling? Listen, in book of Samuel, chapter 6, verse 6, when the Ark of the Covenant was fallen, because they bring to the city of David. Pero habang dinadala ito, biglang natumba. At si Usa, isang young people, ang sumalo. Then suddenly, pinatay siya ng Panginoon. Ang lakas ng isang young people ay hindi pwedeng maging kasing lakas na gagawin ng Panginoon. Pinatay siya ng Diyos sa oras na yon, sapagkat wala siyang pakialam na humandle ng move ng Panginoon. We cannot control the move of God in your life. Huwag niyong kukontrolin. Kung kayo pinaiiyak ng Panginoon, imiyak kayo. Kung tinuturuan kayo ng Diyos na magsisi, totoo kayong magsisi. Kung inuutusan ng Diyos, I don't care kung ako'y paluhurin. I don't care kung sumigaw ako ng sumigaw. Ano nangyari? David was so afraid at that moment. Kaya ang ginawa niya, yung Ark of the Covenant, dinala sa bahay ng Obed-Edom. After 3 months, 90 days, somebody said to David, David, the house of Obed-Edom was so blessed and his household. Alam ko na kaya pinagpala yun dahil yung Ark of the Covenant na doon. Listen, pag wala ang presensya ng Diyos sa buhay natin, we are nothing. Pero pag ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, you have everything. You have everything. Kaya sa oras na ito, I challenge you to receive a new manifestation of the Holy Ghost. Young people ka pa lamang, maranasan mo na yung anointing ng Panginoon. Lift up your hand. Hallelujah.
Kalabasi kilababahande. Magsakalita ka ng papuri sa Diyos. Hallelujah. Kayong mga nakatayo sa likod, kayong mga nasa upuan, lift up your hand to God. At hayaan nyo magsalita kayo ng mabubuting bagay sa Panginoon. Good things from God. Hallelujah. Sukulubusi kinababasa kalababahan. Give praise to the Lord. Ngayon mong bigyan ng tunay na papuri ang Diyos na manggagaling sa puso mo. I challenge you. Open your lips. Open your heart. Give Him praise to Him. Give Him praise to Him. Kalabasa, kalabababa, chacha, mababa. Oh, we bless you, kababasa, kalababa. Woo! Oh, God! I feel the anointing is here. Palalayain ka ng Diyos. Palalayain ka ng Panginoon. Brother, I don't know you. I'm so obvious sa'yo. Hindi ko alam. Pero ito, tandaan mo. Magbubukas ng maraming pintuan ng Diyos sa'yo. Dahil natakot ka sa Diyos, dahil mahal mo ang Diyos, magbubukas siya ng pintuan para sa'yo. Pag nagbukas siya, step your foot. Huwag ka mag-alala. He will provide all you need. Hallelujah! Hallelujah! Diyos, mga Kristiyano, mga young people, look at me. Open your eyes, look at me. Look at me. Sige po, look at me. At sasabihin ko sa inyo, ako ang pinakamagulong pamilya. Walang pag-asa. Pinakamagulong pamilya, walang pag-asa. Pero mula doon sa walang pag-asang iyon, tinawag ako ng Diyos. Nung tawagin ako ng Panginoon, mga bansang hindi ko nararating, ay pinadala ako ng Panginoon. Mga lugar na hindi ko pa nararating, ay binuksan ng Diyos sa akin. At ang Pilipinas, kayong mga young people, magbubukas ang Diyos sa inyong lahat. Hindi para magtrabaho sa ibang bansa, upang mangaral ng salita ng Diyos. At ito, sasabihin ko sa inyo na pinasasabi ng Panginoon. Huwag kang mag-alala sa iyong tatamitin. Huwag kang mag-alala sa iyong pagkain. Isusupply ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Tinatawag na impartation of anointing. Ang bawat isa, maghawak-hawak ng kamay. Line. Maghawak-hawak po kayo ng kamay. Hindi tayo papayag na ilan lamang ang mababautismuhan ng anointing. Lahat tayo kinakailangan. Magiging mga nasa taas. Hindi tayo papayag na hindi tayo hihipuin ang Panginoon.
Hindi tayo papayag na hindi tayo dalawin ng Diyos. Lift up your hand. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw lamang. The anointing is here! Hallelujah! The anointing is here! The anointing is here! Wow! Are you ready to receive it? Yung mga nakatayo dyan, are you ready to receive it? Are you ready to receive it? Handa na ba kayong tanggapin? Handa na ba kayong tanggapin ang anointing buhat sa Diyos? Are you ready? Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3, receive it now! 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 In the name of Jesus! By the power of the Holy Ghost! Kayo mga kabataan, yung mga choir, kayo mga choir, pinili kayo ng Diyos. And the time will come. The time will come. Hindi na kayo magbabackup sa local, kundi kayo gagamitin ng Diyos sa international. Listen! Do you want to receive the anointing? Gusto niyo tanggapin ang anointing? Look at me! Look at me! Look at me! Look at me! Kayo mga choir! Kayo mga choir! Look at me! Ang sabi ng Diyos sa akin, kayo na lumagay sa katayuang yan, na nagbigay ng maraming panahon, ng ensayo, ng practice, ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Lift up your hand. In the name of Jesus Christ, look at me. Huwag niyong pipigilin. You have a strong call sa Panginoon. Receive it now! Now! Now!